Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Live po tayo ngayon and always dito sa ating FB page, Bunyog Pagkakaisa public page. Napapanood din tayo sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa, at sa Enzo Recto page. Ayan po, pag-usapan natin, sinusuwag na po si Rodrigo Duterte ng mga mambubutas at mga mambabatas, no? Nung nagsusuwagan po, matindi po ang naging reaksyon ng ilang mga congressman dito sa ginawa ni Rodrigo Duterte na pagbabanta. Yung death threat niya po kay Franz Castro, na sabi niya kay Inday, gamit ang confidential fund ni Inday ay papatayin si Franz Castro. Sabi ng mga congressman, Mang Kanor, hindi pwede yan, Mang Kanor. Pumalag din ang mga mambubutas na mambabatas. Ano? So sinusuwag siya. Aba, kaya tayo nagtaka mga kabunyog, mga kababayan. Mukhang nagkaroon ng mga balls, ng mga mahiwagang balls ng katapangan itong mga congressman para sitahin at punahin itong si Mang Kanor sa kanyang killer mode. Di ba? Alam naman natin si Mang Kanor Duterte, si Rodrigo Duterte, ay sanay na ang bukang bibig ay patayan. Yan naman ay public knowledge na di ba? Baka sasabihin ng mga Dutards at mga DDS nag-iimbento tayo. Ito hindi imbento. Di ba? Bukang bibig naman ni Mang Kanor ang patayan. Kahit nung siya'y mayor pa ng Davao at nung siya'y nasa Malacanang. 6 na taon. Araw-araw ginawa ng Diyos ang bukang bibig ni Mang Kanor ay patayan Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, yung huling ginawa ni Duterte dyan sa SMNI ni Kibulox. Kibuloy pala. Kibulox tuloy, no? Pumalag po ang mga congressman. At isa sa mga congressman na pumalag, si Congressman Franz Pumaren. Franz Castro tuloy, no? Bagamat sila Franz Castro talagang mukhang pa-file na po or sasampahan ng kaso itong si Duterte dahil sa kanyang pagbabanta. Ngayon, bakit pumalag si Franz Pumaren? Sino ba si Franz Pumaren? Sabi ni Franz Pumaren, foul! Foul. Si Franz Pumaren, dating basketball player yan na coach ng basketball na ngayon ay congressman. Alam ko, congressman ng Quezon City yan Sabi ni, tama ba, Franz Pumaren? Sabi ng ating mga kabunyog na kasama natin dito, si Ed Industrious, binabati kita, nasa likod ka lang. Bunyog Pasig, kabunyog, Ronnie Nakuda, Bunyog Pasig. Lagi natin kasama sa pag-organisa. Si Doktora Cristina Parcon, kasama din natin. Ngayon mga kabunyog, kasama natin mga kabunyog sa sasakyan. Ngayon, anong sabi ni Franz Pumaren? Paul Kakanor, bakit ka nagsasabi ng patayan? Iyan ay congressman, sabi nga ni Franz Pumaren. Yan ay halal ng bayan. Tama naman di ba? Si Franz Castro ay ibinoto ng tao at nagre-represent ng kanilang mga constituent. Kung bilang party list, teachers, nire-represent niya mga guro. At yung mga bumoto sa kanya. Pero yung direkta pong nagbanta si Duterte, napapatayin. Ang word is papatayin ang mga kagaya ni Franz Castro, ay sabi ni Franz Pumaren, hindi pwede yan. Kung meron kang ngal-ngal, di ba? Duterte, ang sabi niya, didaanin mo sa matinong paraan. Ano yun? Kung may ebidensya ka ng mga sinasabi mo, meron namang korte, mag-file ka ng kaso. Yun ang sabi ni Franz Pumaren. So technical foul na siya, Duterte. Kung si Franz Pumaren ay referee, graduate na si Duterte, out na out. Di ba? Tama naman sang-ayon tayo doon kay Franz Pumaren dahil sabi nga niya, may angal ka pala, binabatikos yung confidential fund ng iyong anak, edi mag-file ka ng kaso
Kung sabi mo, ganito yan si Franz Castro, terorista, ganito, rebelde. O, di pailan mo ng kaso. Total, ganyan din ang katwiran ng mga Duterte, di ba? Pailan nyo ng kaso. O, in the same way. Pero yung babantaan mo ng patayan, over na daw yun. O, di ba? Kahit po yung Secretary General po ng House of Representatives, ano rin napareact na din. At sabi nga ni Franz Pumaren, ano yan hindi naman ibig sabihin, ang congressman parang dinamay-damay na lahat, di ba? Dinamay-damay na lahat. Oh. Although, totoo naman, alam nyo naman, hindi naman natin sa dinedepensa ng kongreso, totoo din naman, yung sabi ni Canor, na yan isa sa pinakakurap na institusyon. Sa punto na yun, tama din si Canor, ano? Oh, di ba? Talaga namang maraming buhaya diyan sa na mga congressman Kaya lang ngayon, ang nangyayari, si Rodrigo Duterte Canor, galit siya sa mga congressman kasi hindi pinagbigyan yung kanyang anak na si Inday Takaw. Oh, dahil si Inday Takaw ay naalisan ng confidential fund, nagagalit ngayon siya sa mga congressman. Kasi alam din ni Canor na kayo din, buhaya din naman kayo Kung buhaya yung anak ko, buhaya din kayo. Parang ganun yung katwiran ni Canor. Kumbaga para kay Canor, pare-pares naman tayo ng bituka Pare-pares naman tayong buhaya, wag na kayo magpanggap. Kaya nakakatawa ang mga away nila. At sigurado tayo, kaya rin malakas ang loob ng mga congressman na banggain at suwag-suwagin na si Duterte. Sapagkat siyempre, ang sigurado dyan, nakapadrino naman sila sa kanilang speaker na si Martin Romualdez. Yan ang sigurado dyan. Kasi alam nyo, amoy politika na yan Magkakampi-kampihan na po yan. At syempre, dahil nasa kapangyarihan ng mga Marcos, si Romualdez, pinsang buo niya yung presidente, hawak nila ang kapangyarihan, Speaker of the House siya talaga ang boss-bossing dyan. Siya ang bossing po dyan sa Kongreso. Kaya nga nung kino-question ni Duterte, si Romualdez, nangihingi ng audit. Biglang nangihingi ng audit si Canor Walang yakang Canor ka. Nangihingi ka ngayon ng audit sa mga congressman. I-audit mo muna yung sarili mo. Di ba? Bagamat sang-ayon din tayo doon, totoo naman, yung mga gastos ng mga congressman ng mga buhaya, walang exempted, basta lahat ng congressman, di audit. Pera ng bayan yan. Para sa bunyog, talagang dapat yan silipin. Pabor sa taong bayan yan, na makita natin kung saan ginagastos ang kwarta ng bayan. Kung may mga magnanakaw dyan, tamaan ang tatamaan. Nangihingi ng audit si Canor. Pero ikaw din, Canor Duterte, i-audit mo rin sarili mo, ang kapal naman ng mukha mo. Di ba? Yung mga Intel fund din ni Canor Duterte, saan mo ginamit? Nung presidente ka. Yung NTFL kak mo. Yung confidential fund mo, Canor. Yung si Inday Takaw, saan ba niya? Paliwanag niya muna yung 125 million na confidential fund na ginasto sa loob ng 11 days. Saan ba dinala ni Inday Takaw yun? Di ba? Yun lang naman ipaliwanag niyo Ang dami pang drama, sagutan. Ipakita nyo na lang sa taong bayan saan ginastos ang kwarta ng taong bayan. I-audit mo rin sarili mo, Canor, hindi yung nananawagan ka ng audit. Sarili mo nga. Kahit yung SALN, hindi nyo naman pinapakita yung SALN nyo. Yung Statement of Asset and Liabilities and Net Worth, di ba? SALN. Kung magkano na ang yaman mo, Canor, ayaw nyo ipakita din. Tapos nangihingi ka ng audit kay Romualdez. Diba? Lahat na kayo dyan na mga buhaya. Wala naman tayong kinakampihan sa mga Marcos Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, diba? Sabi dito ni ano bang sabi dito si natatawa sabi ni Jimmy sorry po, hindi ko mabasa Jampoy C, natatawa ako doon. Inday Takaw nga naman, nga po di ba? Natatawa kayo talaga. God bless Sir Kulex. Tama po ang iyong mga layunin. Opo, tayo sa bunyog naman, kung audit lang, di mag-audit na lahat. Pera naman ng bayan yan di ba?
Oh. Leila, hindi ko po mabasa gano, no? O, Leila Lumkenana. Lungkeman. O, God bless Sir Kulex, tama po ang iyong mga layunin. Nabasa ko na pala yun, no? O, Rodolpe Engbino, magandang gabi Sir Kulex, magandang gabi rin. Tuts Giyab, magandang gabi Kulex at sa lahat, salamat, no? Roberto Barison Bartolasa, watching from Aramaywan, Quezon, Palawan. Taga Palawan, Philippines. Gandang gabi Sir Kulex, salamat. So yun lang ang ating maikling komento tungkol kay Canor. Sinusuwag na siya ng mga congressman at alam natin, maliwanag na po ang away ng Duterte Arroyo laban sa Romualdez Marcos. Maliwanag na po yan. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, nanonood pala ang ating kabatang kabunyog, Jun Kabinbin. Sir Jun, salamat sa iyo. Mula sa San Jose, Batangas. Good evening po Sir Kulex. Tuloy lang po ang laban. Kamusta na ang ating kabunyog dyan? Kayo nila Kabunyog Henry, Kabunyog Dada, sila Ma'am Crisanta Samera ng Bunyog, Batangas. Kamusta kayo dyan? Sir Jun Kabinbin, salamat sa iyo Pinasyal niyo ako sa Honeybee Farm, di ba? Sabi mo, binabati ka ng kababayan mo si Ed. Binabati ng kababayan si Ed Industrious. Oo, taga Batangas pala si Kabunyog Ed. Salamat Kabunyog Ed. So, Tuts Gia, salamat po. Yan ang ating maikling komento kay Canor na naghahanap ng audit. Raul Villalanda, greeting Kulex, may katapat na ang kahayupan Digonyo. Makukulong na yata. Ay, abangan po natin. Nicole Smith, abnormal yang si Dutae. Mamamatay tao, ha. Salamat sa inyong mga komento. Muli ito si Kulex Suliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.